Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:13 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagko nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Ngayong hapon, ini ang Headliners Was, Miyerkules, Hunyo 3, tuig 2026. Inang inyong tang balita, Joseph Paul, Nobles sa Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong, dinalan. Headline. DA Chief ipanindugan yung kinanglandugangan ng port-import allocation. Headline. Commanding Generals ng Philippine Army nagbalik sa WVSU naghatag inspirasyon sa mga awardees sa University Recognition Program. Headline. Mga medalist ng Pasig City Palarong Pambansa 2026 nag-abot na sa syudad. Headline. ERO6 yung panugyanan ng kapulisan ng mag-obserba sang political neutrality sa tanan nga tiun. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gindepensahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang plano nga dugangan ng pork import allocation sa idalom sa Executive Order 116. Sunod kay Chu Laurel, importante ang tikang ini para mapunggan ang pagsaka sa presyo ng baboy sa tunga sa pamahog sa African Swine Fever kaya nagabasko nga inflationary pressure. Sunod sa Tiglikom, nga mas nagataas ang pamahog sa ESF sa tiun sang ting-ululan nga posible makaapekto sa lokal nga produksyon sang baboy kag magresulta sang kakulang sa supply. Ginatag man niya nga wala pa ginapatuman ng EO 116 mga nagakinahanglan pa ini sang implementing rules and regulations. Sa idalom sang plano, dugangan ng minimum access volume para sa pork imports para makabulig sa pagpapag-on sa presyo kang masigurong bastante ka supply sang karne sa merkado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbalik sa iya alma mater ng West Visayas State University si Lieutenant General Antonio G. Navarrete, Commanding General sa Philippine Army, agon maghatag inspirasyon sa mga awardees bilang guest speaker sa University Recognition Program. Sa mensahe, dayon ni Navarrete ang mga estudyante nga nakabaton sa awards bangod sang ila pagpaninguha na ang kunila ang pagkilala. Suno sa opisyal, ang pagkilalang ila na baton hindi lamang personal nga kadalagaan, iniisa man kapamaagi para makabulig sa pag-uswag sang pungsod. Ngayon pahanumduman niya mga awardees nga ang matun nga kadalagaan hindi lang matakos sa rangko o kung titulo kundi sa pagpamuno kag kolaborasyon. Ngayon panugyanan man sa opisyal ang mga awardees nga mga responsable nga leader, magserbisyo sa komunidad, kag mga instrumento sang positibo nga pagbag-o sa komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga medalist ng Pasig City Palarong Pambansa 2026 nag-abot na sa syudad. Detalye sa balita, Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-abot na sa Pasig City ang mga student-athlete na nakakuha sa medalya sa ginhiwag ng 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Lakip sa medalist, Santay Princess Elijah Casas, nga nakakuha sang gold medal sa 42 kg Muay Thai, kag silver medal naman sa Y Crew. Alexis John Servas, nga nakakuha sang silver medal sa Muay Thai. Paul Heronca, nga silver medalist sa Muay Thai. Naris Alarilla Rivera Limudyam nga nakakuha naman sang silver medal sa javelin throw, kag Ruslan Pamplona nga nakakuha sang bronze medal sa blitz team chess. Madumduman nga una nagpahayag si City Mayor Stephen Palmares nga maghahatag sang cash prize ang syudad sa mga medalist sa Palarong Pambansa 2026. Magabaton sang 30,000 pesos nga cash prize ang mga atleta nga gold medalist, 20,000 pesos naman sa silver medalist, kag 10,000 pesos sa bronze medalist.
Ang mga coach kag trainer naman sa mga atleta nga nakakuha sang medal makabaton sa tig 5,000 pesos nga cash incentives. Ang pagpanagtag sang cash incentives kabahin sang suporta sang LGU sa mga atleta kag mentors nga nagrepresenta sang syudad sa palarong pambansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ipanugyanan sa Police Regional Office 6 ang tanan nga kapulisan nga mag-obserba sang political neutrality sa tanan nga tion. Sa opisyal nga pahayag sang PRO6 dapat i-uphold ang mataas nga standard sa disiplina kag profesionalismo. Lakip na ding responsable nga paggamit sa social media. Ang mga personal nga pahayag hindi dapat magresulta sa partisan political activity, endorsement o kon oposisyon. Importante nga magsunod ang kapulisan o kon mamintinar ang pagsalig sang pumuluyo sa kapulisan. Ang Police Regional Office 6 nagkapabiling kakumutido sa pag-alagad kag pagbulig sa komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga pumuluyo sa Aidan Barangay sa Guimaras nagabaton sa 2 million Dole Integrated Livelihood Program Assistance. Detalye sang balita, Marian Grace Serenieta. Nagbaton sa 2 million pesos nga bilisang assistance ang 62 ka marginalized worker gikan sa barangay Panubulon, Nueva Valencia, Guimaras. Ang assistance sa idalom sang Dole Integrated Livelihood Program akong DILIP nga ginpatuman kaupon ang barangay local government unit sang Panubulon kag Public Employment Service Office sang Nueva Valencia. Tinutuyo sa proyekto nga pasangkaron ang palangabuhian sa mga benepisyaryo pinaagi sa paghatag sang motor engine, kagamitan sa pagpangisda, livestock support kag capital assistance para sa retail enterprises. Makabenepisyo sa assistance ang mga mangingisda, mga senior citizen kag persons with disabilities. Kabahin ang assistance sa kampanya sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga maghatag sang inklusibo kag sustainable nga oportunidad sa palangabuhian sa mga pumuluyo nga yara sa malayo nga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Produksyon sa mais seryon sa is nagsagas ng 6.5% sa unang quarters ng 2026. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ang produksyon sang mais sang rehiyon sa isa unang quarter sang 2026. Sandig sa report sang Philippine Statistics Authority o kon PSA Western Visayas, nagdangat sa 81,253 metriko tonelada ang nangin produksyon sa mais sang rehiyon humalin sang Enero tubtob Marso sining nga tuig. Ini ang mas mataas sa 6.5% sa 76,286 ka metriko tonelada nga nabalhag sa kasubong nga period sang 2025 sa mga probinsya. Nabalhag sang Iloilo ang pinakamataas nga produksyon nga nagdangat sa 51,910 ka metriko tonelada o kon sa 63.8% sang kabugusan nga produksyon sang rehiyon. Dugang pa sang PSA, pareho nga nakitaan sang pagsaka sa produksyon ang white kag yellow corn sa bugos nga rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 170 ka samples ang duta libre nga na-analyze ang DA sa Miagao. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagdangat sa 170 ka soil samples sa Miagao ang tigayon nga napaidalom sa libre nga soil analysis sang Department of Agriculture Western Visayas. Ini kasunod sang 4 kadlaw nga pagbisita sang Mobile Soils Laboratory sa nasambit nga banwa. Katuyuan sa programa sang DA nga mapalapit ang serbisyo sa pag-analyze ang duta sa mga manguma kag iban pa nga sektor sang agrikultura. Pinaagi man sa programa nahatagan sang importanteng impormasyon ang mga manguma tuhoy sa kondisyon kada kaigong nga nutrisyon nga kinahanglan sang ila duta. Pinaagi man sini nahatagan giya ang mga manguma tuhoy sa husto nga paggamit sang abono kag mas epektibo nga pagdumala sang ila pananom. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DTI kag Iloilo Weavers Association tingob pero sagod maangkon ng collective mark kag GI para sa Iloilo Hablon. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagsapol sining karon lang ang Department of Trade and Industry kun DTI Iloilo kag Iloilo Weavers Association
para istoryahan ang plano nga pag-apply sa Collective Market Geographical Indications o kung GI para sa Iloilo Hablon. Ang lihok ginakabig importante nga tikang agud maproteksyonan ang masobra isa kagatos ka tuig na nga weaving tradition nga tubtub karon nagapadayon sa banwa sang Miag-aw, Uton, Badyangan, Tigbawan, Dueñas kag syudad sang Iloilo. Naistoryahan sa Sinapol ang karon nga kondisyon sang industriya, mga nagapadayon nga intervention kag mga estratehiya agud babaskugon ang proteksyon kag pagduso sang Iloilo Hablon sa local kag international market. Bilang isa ka simbolo sang Ilonggo craftsmanship kag cultural identity, ang industriya sang pag-obra sang Iloilo Hablon ang padayon nga ginabuligan sang gobyerno pinaagi sa skills enhancement training, product development initiatives, market linkage activities kag paghatag sang kagamitan sa idalom sang shared service facility o kon SSF project sang DTI. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tourist arrivals ang Boracay sa bulan sa Mayo 2026 nagsaka sa 4%. Detalye sa balita, Hope Torrechan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakabalhag sang pagtaas sa tourist arrival ang isla sang Boracay sa bulan sang Mayo sini nga tuig 2026 pinaanggid sa pareho nga bulan sang 2025. Sandig sa datos sa Malay Boracay Tourism Office, naglabot sa 232,818 ang tourist arrival sang isla halin Mayo 1 tubtob Mayo 31, 2026. Mas mataas ini sang 4% o kon halos na 10,000 sa pareho nga period sang 2025 ngayara lamang sa 222,952. Samtang nagapabilin nga mataas ang domestic tourist arrival sang Mayo 2026 ngayara sa 207,617. Samtang 22,961 naman ang foreign visitors. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Temporaryo nga offline ang Land Transportation Management System bangod sang na-experiensyahan nga technical issue subong adlaw Hunyo 3. Bangod sini ginanunsyo sang LTO Region 6 nga magauntat anay ang operasyon sang pila ka serbisyo kasubong sang renewal sang driver's license, pagrehistro sang masalakyan kay iban pa nga ancillary services. Ginabisuhan ang mga kliyente nga magbantay sa updates kay ipaiway anay ang mga transaksyon samtang nagahulat sa pag-update sang ila sistema. Nagapangay sa paghangop ang ehensya sa ila mga kliyente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 5 ka milyon nga bulik para sa crab hatchery ginbaton sang Banate LGU. Detalye sa balita, Hope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sang 5 million pesos nga bulig ang banwa sang Banate halin sa Iloilo Provincial Government para sa pagtukod sang Blue Swimming Crab Hatchery. Ginbaton ni Mayor Peter Paul Gonzales ang tseke gikan kay Assistant Provincial Administrator Juanito Acanto Jr. sa turnover ceremony June 3. Ang pondo suporta para sa inisyal nga pagpatindog sang hatchery nga ginalantaw magapabaskog sang produksyon sa mga kasag kag magapabaskog sang palangabuyan sa mga mangingisda sa Banate. Kung madumduman, Enero pa lang sang tuig ginpasalig na ni Governor Arthur Defensor Jr. ang paghatag suporta para sa Blue Swimming Crab sang LGU. Sang 2018, nakahatag man sang pareho nga suporta ang Kapitolyo para naman sa banwa sang Concepcion nga gininaugurahan sang 2023. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpandaman sang Security and Exchange Commission ang mga plano magpangutang sa online lending nga siguro nga lehitimo ang mga kompanya kag kung nakarehistro sa komisyon. Ini kasunod sa madamong nga reports nga nabaton sang ahensya angot sa modus sang iban nga kompanya nga naulamit sa scam. Sa press con sang SEC Iloilo Extension Office gipag ni Attorney Joel Linaming dapat nga mangin mabinantayon ng publiko labi na sa mga ginatanyag nga pautang sa social media. Sa datos sang SEC Region 6 nagbalag sang 8 ka mga investment scam ang SEC sang Enero tubtob Disyembre sa tuig 2025 sa ding ginapaimbestigahan ang sa likod sang modus ganyang abiso sang ahensya maghalong kang hindi magpadala-dala sa makagalanyat katanyag. Sunod naman kay Attorney Maria Cristina Montelibano makabuligin ang pag-usisa sa registration kag iban pa nga dokumento sang isa ka online lending company bag-o magsulod sa online transaction. Hindi malipod santo sa mga napalabot nga reklamo sa SEC
May mga harassment kag pamahog nga ginahimo sa pila ka online scammer sa ila mga kliyente sa tion nga hindi masunod ang mga payment terms. Bukas ang SEC sa paghatag sa mga nagkakaigo nga impormasyon sa background sa mga kompanya nga naulamid sa online scam kung bala sila ang rehistro sa komisyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Regional kick-off sang Brigada Eskwela kag Learner Rights Initiative sa Western Visayas ginhiwat sa Maayon, Capiz. Detalye sa balita, Marian Grace Arenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginhiwa sa Miyerkules, Hunyo 3 ang launching sa Brigada Eskwela 2026 kag Learner Rights and Protection on LRP on Wheels Regional Orientation kag launching man sang We Are Child Advocates for Resilience and Empathy o kon We Care program sa Maayon National High School. Ginpangunahan sa Department of Education Schools Division Office of Capiz ang launching sang Brigada Eskwela kag Learner Rights Initiative sa rehiyon. Ang Brigada Eskwela isa ka nationwide 5-day school maintenance kag preparation program nga ginainganyo ang mga stakeholders sa edukasyon, volunteers kag community partners sa pag-amot sa tion, panikasog kag resources agud masiguro nga ang mga pampubliko nga eskwelahan handa sa pagbukas sang klase. Kabahin man sang regional kick-off sa Brigada Eskwela 2026 ang paghiwa sang LRP on Wheels sa regional orientation nga nagatutok sa pagtukod sang luwas nga palibot sa pagtuon kag pagpabakod sa mga pagpanikasog, pag-amlig sa kabataan sa mga eskwelahan. Tinutuyo man sini nga pataason ang ihibalo sa mga manunudlo sa ilang mga kinamatarong kag proteksyon batok sa nagkalain-laing nga sa isang pagpang-abuso lakip ang pagbuli, online sexual abuse and exploitation of children kag child sexual abuse or exploitation materials. May giniwat man nga karavan para sa LRP on Wheels halin sa crossing Lanot Rojas City, Capiz antes ang programa sang kick-off sa Brigada Eskwela sa Maayon National High School. Samtang nagiwat man sang launching sang We Care program ang DepEd Region 6 nga nagapasanyog sang resilience, empathy and stronger child protection practices sa mga buruthuan. Yara sa kaiwatan sanday DepEd 6 Regional Director Cristito Eco, DepEd 6 Assistant Regional Director Dr. Miguel Apusin, Attorney Steven Alquiza nga nagtiglawas kay Capiz Governor Fredinel Castro, Department of Labor and Employment 6 Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr., kag Police Colonel Albert Apulaw, Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office. We gather at Maayon National High School for regional kick-off of Brigada Eskwela and LRPO on Wheels and the launch of our We Care program. We celebrate more than the opening of school year. We celebrate the enduring Filipino spirit of bayanihan, the spirit that reminds us that education is never the responsibility of schools alone, but a shared commitment of an entire community. Nabatian ang kabahin sa pahayag ni RD Eco. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagkabalag sang 24 nga volcanic earthquake ang DOST Fibok sa bulkan kanlaon sa sa bulletin nga ginpagwa Hunyo 3. Naglabot sa 1822 ka tonelada ang sulfur dioxide emission sang bulkan sang Hunyo 2. Sa gihapon nagapabili sa alert level 2 ang bulkan kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagpanguma sang kapiging tudlo sa mga PDL sa Pototan. Detalye sang balita, Hope Torasa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginhana sa pagpanguma sang kape ang 30 ka persons deprived of liberty sa BJMP Pototan Male Dormitory bilang kabahin sang programa sang Iloilo Provincial Government nga nagatuyo nga maghatag palangabuyan kag bag-o nga paglaom sa ila pagbalik sa komunidad kag mapasangkad ang industriya sang kape sa probinsya. Ginpangunahan sang Provincial Agriculture Office ang aktibidad PDL Restart, Rehabilitation, Empowerment, Social Transformation, and Reintegration Track Program. Ginhana sa mga PDL sa Coffee Nursery Establishment and Maintenance, Coffee Plantation Management and Maintenance, Coffee Propagation Techniques, kag Coffee Harvesting, Processing, and Storage. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:32 sa hapon. Kagamihan manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Miyerkules, Hunyo 3, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas,
Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo